Sunod, lumikha si Clayton ng isang mas malaking golem para subukan ni Logan ang kanyang bagong laruan. Itinutok niya ang kanyang bagong pana patungo sa golem at naghandang pamana. Ang pana ay pinakawalan ng isang bala. Ang lakas ng firepower ay napakalaki kaya bumagsak ang golem at agad itong nilamon ng apoy. Namangha si Logan sa kayang gawin ng pana. At tanong ni Hamar kung okay lang na patayin ang golem ng ganoon. At sabi ni Clayton na isa lamang itong manikang luwad, kaya wala itong nararamdaman. Pagkatapos ay tinanong ni Clayton si Logan kung ano ang kanyang iniisip. Sinabi niya na ang isang tira ay may parehong lakas ng liberation. At tinanong ni Logan kung dinobol rin ang layo. Sinabi ni Clayton kay Logan na tama siya, at naglagay sila ng mana resonance sa PC. At ang layo ay tumaas ng malaki. Ipinaliwanag ni Clayton na 2 bala ang pinapakawalan nito sa isang tira, sa 5 beses. Kaya pagkatapos ng 10 bala, masisira ito dahil isang gamitan lang ito. Bukod dito, kinailangan ni Clayton at Hamar ng buong araw para makagawa lang ng isa. At mataas ang gastos sa produksyon. Tinitingnan nito, naisip ni Logan na kahit isa lang ang magawa nila sa isang araw, iyon ay 365 sa isang taon. Gayunpaman, mahirap palampasin ang ganitong antas ng kapangyarihan. Sinabi ni Logan kay Hamar na unahin ang pagbibigay nito sa mga pinuno. At hiniling niya sa kanila na gumawa ng mas marami hanggat maaari sa loob ng susunod na 2 buwan. Nang marinig ito, sinabi ni Clayton na naiintindihan niya. Ngunit tila mayroon ding gustong sabihin si Hamar. Tinanong niya si Logan kung bakit 2 buwan lamang. At ipinakita ni Logan ang kanyang karaniwang ngisi. Sinasabi kay Hamar na kakailanganin nila ang mga ito sa mga panahong iyon. Sunod, isang liham ng impormasyon ang idinikit sa isa sa mga pader ng kastilyo. Na binabasa ng maraming magsasaka at tao. Ipinapalam sa liham na ang Tomoto Castle, ang ikalawang bayan ng McLean Territory ng kastilyo ay natapos na. At sino mang gustong lumipat ay maaaring lumipat doon. Nang mabasa ito, sinabi ng isa sa mga magsasaka na maayos naman ang kanyang pamumuhay dito. At nagtataka kung bakit pa siya lilipat. At sinabi ng ibang tao na ang mga lilipat ay bibigyan ng bagong bahay at sakahan. Nang marinig ito, medyo nagduda ang mga tao. Sinabi pa ng isang tao mula sa Sylvan Castle McLean Territory na hindi niya talaga ito nararamdaman. Simula nang magbago ang Panginoon, mas naging kaaya-aya ang pamumuhay sa Sylvan. Sabi niya, kaya sino ang mag-aabalang umalis sa kanilang tahanan? Bigla, isang lalaki mula sa likuran ng grupo ang lumundag ng mataas at sinabing gagawin niya ito. Siya at ang ilan pang mga lalaki ay nagsabing haharapin nila ang hirap na iyon. Sinabi nila na ang kanilang bayan ay wasak na at sila ay nagbibigay ng libreng bahay at sakahan, at tinatanong kung kailan pa sila magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Tiningnan sila ng lalaking nauna. Hindi sigurado kung ano ang kanilang pakay, at ipinaliwanag sa kanya ng isang tao na sila ay mga refugee mula sa digmaan. Kaya sinabi ng lalaking lumundag sa lahat ng mga refugee na umalis na sila patungo sa bagong bayan. Naglagay si Logan ng totem sa mapa, na sumisimbolo sa lugar kung saan naroon ang bagong bayan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang ikalawang bayan ay itinayo sa pagitan ng Sylvan at Tomoto, sa mismong gitna. Pagkatapos ay tinanong niya si Dwayne kung bakit niya ginawa sa tingin niya. Nang marinig ito, naisip ni Dwayne na marahil ginawa ito ni Logan dahil malayo talaga ang 2 kastilyo. Iyon ang sandali na sinabi ni Logan kay Dwayne na tama siya. Ang layo sa pagitan ng Tomoto at Sylvan ay halos 3 araw lakarin. Kaya kung may sumalakay sa pamamagitan ng daanang ito, ang pagtatanggol dito ay magiging tunay na sakit ng ulo. Nang marinig ito, tinanong ni Dwayne si Logan kung sa tingin niya ay may maaaring sumalakay. At sinabi ni Logan na oo at sinabing kaya ang mga residente ng bayang ito ay kinakailangang magsanay kasama ang mga vigilante. Sumang-ayon si Dwayne at sinabing sisiguraduhin niyang mangyayari ito, ngunit tinanong niya si Logan kung sino sa tingin niya ang Cecilike dahil ang bagong bayan ng McLean ay nasa Bifrost Plains. Sinabi ni Logan na binabantayan ng bayan ang dating kapatagan ng McLean, kaya magiging mahusay itong linya ng depensa, ngunit hindi pa rin ito sinasagot ang tanong ni Dwayne dahil nag-aalala pa rin siya kung sino ang Cecilike at nagdududa. Gayunpaman, masasagot ang kanyang mga pagdududa sa pagsisimula ng kalagitnaan ng tag-init. Tila nagpasya na si Logan.
na sumali sa digmaang sibil. Nang marinig ito, walang makapaniwala sa sinasabi ni Logan. Ipinatong ni Dwayne ang kanyang mga kamay sa mesa ni Logan at sumigaw na sana ay nagkamali siya, ngunit tinanong kung seryoso siya. Bakit naman gagawin iyon ni Logan? Tanong ni Dwayne dahil umuunlad ang kanilang teritoryo ngayon. Garantisado ang kanilang kasaganaan sa pamamagitan lamang ng hindi pakikisali. Nang marinig ito, naisip ni Logan na kung siya lamang ang nag-aalala sa pagprotekta sa lupaing ito, hindi siya magkakamali. Ngunit hindi ito ang gusto ni Logan ngayon, at hindi ito dapat mangyari. Sinabi ni Logan sa lahat na kung mananatili sila sa ganitong paraan, kahit sino pa ang manalo. Babagsak ang McLean. Pagkatapos marinig ito, parehong nawalan ng salita sina Philip at Dwayne. Sinabi ni Dwayne na medyo sobra na ito at sinabi ni Philip na tama si Dwayne. Sa ganitong takbo, ang paksayo ng unang prinsipe ay siguradong mananalo. Pagkatapos ay sumingit si Patrick, ibinagsak ang kanyang kamay sa mesa, na ikinatakot nina Dwayne at Philip. Maging si Marian ay tila natakot sa ipinakitang ito. Pagkatapos ay tinanong ni Patrick si Logan kung ano ang kanyang dahilan dito. Tiningnan ni Logan ang kanyang ama at nag-isip ng isasagot. Iniwas niya ang kanyang tingin pababa, nagmumuni-muni at nagtataka. Kung kailan titigil ang paksayo ng unang prinsipe pagkatapos nilang sakupin ang paksayo ng ikalawang prinsipe. Sa madaling salita, sinabi ni Logan na hindi sila titigil. Sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos manalo sa digmaang sibil, hindi nasiyahan ang paksayo ng unang prinsipe at sinakop pa nila ang mga nanatiling neutral. Ngunit ang ganitong uri ng usapan ay malamang na hindi tatagos sa kanila ngayon. Kaya kailangan niyang ailapit ito sa isang bagay na direktang mararamdaman nila. Sinabi ni Logan na ang paksayo ng unang prinsipe ay kinabibilangan ng dalawang pamilyang lubos nilang kilala. Ang isa ay ang mga kamag-anak ni Marian. Noong isang biglaang labanan sa lupa noon, nang sila ay nasa gipit na sitwasyon, malamig na pinutol ng mga Kairos ang suporta. Nang marinig ito, ibinaba ni Marian ang kanyang tingin sa kahihiyan at walang sinabi si Patrick. At pagkatapos ay ang isa na walang pakundangan at bastos na humiling ng pagpapawalang bisa ng kasunduan. Ang mga Wolves, parehong pamilya ang pangunahing taga-suporta sa pinansyal ng paksayo ng unang prinsipe. Sabi ni Logan kung magtatapos ang digmaan sa ganitong paraan. Tanong ni Logan kung talagang iniisip nilang papabayaan nila sila pagkatapos nilang magkamit ng kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Logan na ito ay isang bagay na walang sinuman ang makapagsasabi. Hindi alam kung paano sila tinitingnan ng dalawang pamilyang iyon. Ngunit hindi iyon ang mahalaga kay Logan. At tinanong ni Philip kung hindi ba dapat silang kumampi na lamang sa paksayo ng unang prinsipe sa ngayon. Nang marinig ito, naisip ni Logan na nakuha na niya si Philip kung saan niya gusto, at sumagot siya na hindi. Dapat. Pagkatapos ay sinabi ni Logan sa kanila na sasali sila sa paksayo ng ikalawang prinsipe. Nang marinig ito, nawala sa katinuan sina Henkel, Philip at Dwayne. Walang nakakaintindi kung bakit nila gugustuhin yon dahil natatalo sila ngayon. Sinabi ni Logan na naiintindihan niya ang nararamdaman ng lahat, ngunit hiniling niya sa kanila na pag-isipan ito. Kung sasali sila sa panig na nananalo, gaano kaya sila magiging tapat na nagpapasalamat? Mas mabuting kumampi sa panig na natatalo at baligtarin ang sitwasyon. Mas maraming makukuha sa ganitong paraan. Hindi sigurado si Henkel kung ano ang sasabihin. At tinanong ni Philip kung sa tingin niya ay may paraan para baligtarin ang sitwasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Dwayne, paano kung sumasakay lang sila sa lumulubog na barko? Sinabi ni Logan na tiyak na nawalan na ng ilang layag ang barko at malapit nang magkaroon ng butas ang kasko nito. Ngunit sinabi ni Logan na may paraan pa. Mayroon pa itong sapat na lakas para maglayag. Nang marinig ito, hindi sigurado sina Philip at Dwayne kung ano ang sasabihin. Dahil sasabihin na ni Logan ang isang bagay na alam ng lahat, ngunit hindi rin nila gusto. Kahit sina Patrick o Henkel ay ayaw marinig ang linyang iyon. Gayunpaman, ngumisi si Logan at sinabi pa rin ito. Mayroon bang nangyaring mali kapag kumilos siya sa isang bagay? Nang marinig ito, nawalan ng salita ang lahat dahil hindi nila masabing mayroon. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido si Dwayne at lumapit kay Logan para kausapin ito. Lumapit siya at pinaalalahanan si Logan tungkol sa pag-atake ilang buwan na ang nakalipas.
na sinabi ni Logan na kagagawan ni Val Fermin. Kaya, bakit kakampi sa paksayo ng ikalawang prinsipe? Nang marinig ito, muling ngumiti si Logan. At sinabi kay Dwayne na huwag mag-alala, na ang kanyang ekspresyon ay nagbago patungo sa paghihiganti. Bumukol ang isang ugat sa pisngi ni Logan at sinabi ni Logan na pagbabayaran nila iyon ng mahal sa takdang panahon. Sunod, tila talagang nakipag-ugnayan si Logan kay Val Fermin at sinabing gusto niyang sumali sa kanila. Nang marinig ito, sumigaw si Jordan Val Fermin kay Logan, tinatanong kung baliw na ba siya. Nang marinig ito, ngumiti si Logan at sinabing naisip niyang maaaring ganoon ang tunog nito. Pagkatapos ay sinabi ni Logan na kung tutol si Val Fermin, wala silang problema na sumali sa paksayon ng unang prinsipe sa halip. Nang marinig ito, nagalit si Val Fermin, nanlaki ang kanyang mga mata at bumukol ang kanyang mga ugat. Habang tinatanong siya ni Logan kung talagang tatanggihan niya sila, at tinawag siyang kamahalan.